Samantala, inihain sa Senado ang panukalang ibaba sa 10 ang age of criminal liability dahil nasasangkot ang ilang menor de edad sa mga krimen. Para sa Council for the Welfare of Children, dapat munang tugunan ang mga dahilan kung bakit nasasangkot sa krimen ang mga bata sa halip na ipakulong sila agad. May unang balita si Maki Pulido. Nitong Marso sa Parañaque, namatay sa saksak sa loob ng classroom ang isang babaeng grade 8 student. Kaklasing lalaki ang suspect. Pareho silang edad 14. Kamakailan, ninakawan at tinadtad ng saksak ang isang babaeng edad 19 sa Tagum City. Nahuli na ang 4 na suspect kabilang ang 3 menor de edad. Sa datos ng PNP Women and Children Protection Center, sa unang 6 na buwan ng 2025, mahigit 2,200 ang mga kasong sangkot ang mga CICL o Children in Conflict with the Law. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang mga kabataan edad 15 pababa walang criminal liability o hindi maaaring kasuhan o ikulong. Sa ilalim naman ng Republic Act 10630, itinakda sa 15 to 17 years old ang discernment rule o pagkaunawa sa ginawa. Pero si Senador Robin Padilla naghain ng panukala para itakda na may criminal liability na rin ang batang 10 years old. Ito'y kung sangkot ang bata sa heinous crime o karumal-dumal na krimen tulad ng pagpatay, rape, kidnapping, serious illegal detention kung saan pinatay o ginahasa ang biktima, robbery with homicide o rape, carnapping kung saan pinatay o ginahasa ang biktima at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Paliwanag ng Council for the Welfare of Children, hindi totoong walang parusa ang mga batang sangkot sa mga karumal-dumal krimen. Mandatory na ipapasok ang child in conflict with the law sa youth care facility o bahay pag-asa para matulungan ang kanyang rehabilitasyon, partikular sa edad 12 hanggang 15. Nasa batas din na sa kaso ng CICL, mamamagitan ang mga social worker ng DSWD. Dapat i-turn over sa kanilang mga magulang, kaanak o guardian at sasailalim sa community-based intervention program. Maliban na lang kung sa assessment ng social worker, kailangang dalhin ang bata sa isang youth care facility. Korte ang magdedesisyon sa ihahaing petisyon ng DSWD para sa involuntary commitment ng bata na hindi bababa sa 1 taon. Paano pag hindi na naman nagbago? Ibabalik po siya ulit sa korte. Sasabihin ng korte dito, after ng 2 tsansa o mahigit pang tsansa ang binigay sa'yo, mukhang hindi ka talaga na-rehabilitate, doon po yung i-execute na po yung judgment ng court. So mali po na walang criminal liability, may proseso lang pong pinagdadaanan. Masyado raw simpleng pagtingin sa komplikadong problema ang pagbaba ng edad ng criminal liability. Hindi raw yan ang solusyon sa kalimitang ugat ng problema na matinding kahirapan at problema sa pamilya. We have to address their development. We have to support the family. Yung mga bata po na to, dahil po hindi pa buo ang isip nila, sila po ay biktima rin. Ang ilan sa mga nakausap namin, pabor sa panukala. May isip po ng mga ibang kabataan na hindi na sila gagawa ng ganun kasi nakasuhan na nga. At saka mali din talaga yung mga gawain ganun. Matatakot na yung mga bata. Kasama magulang at saka yung bata ikakasuhan na rin. Sabi ng iba, sana may angkop lang na parusa dahil masyado pang murang edad. I do not agree na pag napasa tong batas na to, na matatakot ang mga bata. Kasi bata nga sila eh. Bata sila. All they want to do is maglaro and be a kid. So, if you want them to be more responsible, this is not the way. Kung gusto nyo talaga silang maging responsable is kailangan may tatay sa bahay na nagtuturo sa kanila ng disiplina and how to become a better man. Tinuturuan sila ng decision making, tinuturuan sila ng pagiging disiplinado, ng pagiging responsable.
Kasi marami sa mga tatay ngayon, walang pakialam sa mga anak nila. They do not care kung ano mangyari. Sa isip nila, as long as pumapasok siya sa eskwela at umuwi siya sa bahay, okay lang siguro siya. Pero hindi alam ng mga tatay, ano ba ang nasa isip ng iyong anak? Ano ba ang nasa puso ng iyong anak? What's wrong? Okay. Night. Bye-bye. Okay. So, kailangan may relationship ang tatay sa kanilang mga anak. Kailangan the relationship is strong. Kailangan open ang relationship. Pag may problema ang anak, pwede siyang pumunta sa'yo. Hindi kayong tatay na walang pakialam, na hinahayaan mo lang siyang gawin ang gusto niya. Kasi nga, bata nga siya eh. Guess what? He's gonna do whatever he wants. And he's gonna find a father figure out there. Now, hopefully, this is a good father figure. E papaano pag basura ang father figure na nahanap niya? Kaya nga dyan nga sa Pilipinas, 15 million single parents. 14 million is single mothers. 1 million is single fathers. 14 million single mothers. Tapos, mostly, siguro, nagtatrabaho yung mga nanay na yun. So, wala talagang father yung mga anak nila and walang nagtuturo sa kanila ng disiplina, ng pagiging responsable. So they just do whatever they want. And mga bata is mga bata. Kailangan ulit-ulit mong turuan yan. Kailangan you never stop. And you don't give up sa pagtuturo sa kanila. Kaya itong batas na to, I think na wala tong magagawa. If you want children to learn responsibility o matakot para hindi gumawa ng crime. Kasi kailangan nandoon ng sinasabi ko kailangan tatay, pero ang sinasabi ko talaga is both parents need to be there. Pero kasi ang nangiiwan mostly is tatay. Mostly ang nanay na andyan sa bahay. Mostly ang nanay hindi iniiwan ng anak. Mostly tatay ang nangiiwan eh. So, kaya ako palaging sinasabi na kailangan ng tatay, ng father sa pamilya. Yung father na intentional parent, hindi yung pabaya. Yung nagbibuild talaga ng relationship sa anak. Kinakausap ang anak. Spend time with their kids. Teach their kids. Be there with their kids. Especially, lalo ng mga tatay ngayon, akala kasi nila, you have to be perfect. No, you don't. Sometimes you just need to be there for your kids. Your presence in front of them shows a lot. When you are there, pag naghihirap sila, kinakausap ka nila, that means a lot to them. You don't need to be perfect. You just need to be there sometimes. I mean, not sometimes, but all the time. You need to be there
and you don't need to be perfect. And that says a lot. Matagal na tong problema sa Pilipinas, lalo na dito sa US. And I've been talking about this sa channel ko since yung nagsimula to. You can go back to the very beginning. Naglalagay na ako ng mga statistic. Tignan nyo lang yung statistic. Like, look at the prison statistic. A lot of them grew up without a father. Yun lang, tapos na Tapos na. The statistic never say they grew up without a mother. The statistics say they grew up without a father. Kasi very important talaga ang father ngayon. Lalo na ngayon, kung nagtatrabaho kayo sa mga restaurant, you could see na there's barely any fathers. Lalo na pag Father's Day, there's barely any fathers that take out their family. Meron, pero onti na lang. Hindi katulad ng Mother's Day. When Mother's Day comes in, like everybody goes out. Pero pag Father's Day, onti lang. Mas onti kasi sa Mother's Day. So, yun nga. Na 10 taong gulang. Pwede po yung nanay din or yung magulang. Pero may proper punishment din po na pwedeng maibigay sa bata para mas matutukan and makorek pa po sila at that young age po. Napapabayaan. Kaya kung minsan po ang bata maagang naliligaw, alamin po muna kung ano po yung pinagdadaanan ng bata. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News.